Hindi kayo busy? Hindi naman, may driver lang na dumulog sa amin. Sige siya. Halika, brother. Morning po. Morning po, sir. Nandiyan na ba yung enforcer ninyo? Yeah po, si Machao. Sinong ating adjudicator? Si Sir Adrian. Ito po. I-request ko yung presence ninyo. Kasi brothers, alam nyo, pag may dumulog sa aming opisina, nakita namin na may mali nga sa apprehension. Hindi kami nag-a-advise mag-contest. Kasi katulad niya, taga Bicol. Galing pang Bicol, Albay. Nahuli ng enforcer ninyo. Bakit ko i-advise mag-contest? Absent sa trabaho. Mag-schedule ng hearing. Mag-schedule kay brother ng release ng resolution. After nakita ninyo, mali ang apprehension, cancel ang huli. Hindi babayaran ang danyos. Hindi pinaparusahan ng enforcer na nakitang nagkasala. So, lalong malulubog sa perwisyo. No? Brother Matt. Kaharap ko yung magagaling na LTO personnel. Mas magaling ako. Si Brother Hans, tsaka si adjudicator. May documents naman dito. Siyempre, evaluate nyo. Brother Hans, yung driver, ang minamaneho, bus, meron siyang, yung boss niya, may application sa extension. Okay po. Hanggang 2017. Hindi yun ang question dyan. Kung sasang-ayon kayo, nakikita nating mali. Brother, ang nakalagay sa kanyang prangkisa, Pasay City, Tabaco City, Albay. No. Okay. May kulatilya. With authority to convey passengers to Cubao. Okay. Tabaco. Ang sabi ito, kaya nga ni-request ko yung presence ninyo para ma-resolve agad. Kasi nakita ko naman yung previous experience ko. Pag nakita ninyong mali ang apprehension, immediately, na-actionan nyo agad. No? Brother, pag mali yung sinabi ko, base sa kwento ng driver, kumontra ka ha. Nagbaba siya ng pasahero sa Pasay. Ang inilagay ng enforcer po ninyo, one passenger drop sa Pasay. Nagbaba siya ng pasahero. At ang sabi daw ng enforcer ng LTO, hindi ka pwedeng magbaba dyan. Dapat Pasay ka sa Cubao. Cubao. Tama ba? Nahuli mo siya, nagbaba ng pasahero sa Pasay, sa Rotonda. Tama? Tama po yung Oo. Kaya mo tinikitan, ang pagkaintindi mo sa prangkisa, hindi siya authorized doon. Dapat sa Cubao siya magbababa. Tama? Hindi, ang tanong ko sa'yo. Hinuli mo siya kasi nagbaba siya sa Pasay. Ang sinasabi mo sa kanya, authorized lang siya dapat sa Cubao, Quezon City. Tama? Mali po, sir. Ano ang sinabi mo? Ang sinabi ko po, authorized na magbaba ng, kasi regarding po sa provincial basis po, sir. Oh. Regarding po sa Memorandum Circular 2019-001, sir. Oh. Ang pagbababa po ng pasahero sa mga provincial bus, sir, doon po bababa, sir, sa PITX po. Sa PITX. Para niya kayo, sir, Ibig mong sabihin, hindi siya authorized magbaba sa Pasay. Opo. Brother, adjudicator, ang linaw-linaw niyan, route, Pasay, Tabaco City, Albay, Baya Quirino Highway, Naga City, with authority to convey passengers to Cubao, Quezon City. Nagbaba siya sa Pasay. Tinikita niya, dahil ang gusto niya sabihin, doon lang siya pwedeng mababasaan. Sa Paranaque, sa PITX po, sir. Sa PITX. May terminal kayo sa Pasay? Mayroon po, sir. Saan? Sa Dun Aldrin po. Sa dating Gold Line Terminal po yun, sir. Malapit dito? Sa tapat po mismo, sir. Tapat ang mismo. binabaan ko. Oh. Galing ka pa, sir? Galing pong Bicol, Tabaco po. Ang linaw, brother. Oh, baka ito si Brother Hans, oh.
Sa franchise po, okay na. Wala naman Oh. question. Oh, malinaw. Pasay. Hindi in-indicate dito na exact position, exact location. Magkano ang multa ng pag out of line considered colorum kung 1 million? Opo. Oh. Ang bus. Brother, walang nakalagay na specific eh. Pasay City, Tabaco City, Albay. Tapos tinikitan mo, out of line. 1 million ang multa nito. Bali po kasi, sir. Oh. Doon Tsaka po, muna, ilan taon ka na sa service? 7 years, sir. 7 years. Adjudicator, hawakan mo ang papel. Kung i-check na rin namin siya, no, kung talaga naman tama si sir, outright dismiss na namin. Para regarding sa... Kasi ito, brother, ang mabigat dito. Nahuli siya ng July 23. And ngayon is 30. 1 week na. Opo. 1 week na siyang walang hanap buhay. 1 week nang nakagarahe ang bus. Brother, with all due respect, yung tao natin, turuan natin, ang laking perwisyo eh. Sige ko, wala namang problema. Regarding sa presyo na kung talaga pa si enforcer natin, tutulungan naman. Hindi, ang gusto natin, kayo naman ay professionals at talagang kayo yung proper authority to decide. Kailangan ma-resolve ito as much as possible today kasi ilan ang anak mo, kapatid? 4 po. 4. 2 college po. 2 college. 7 araw na siyang walang hanap buhay. Ang buso mong anak, ilang taon? 60. 6 years old. Imagine, oh. Ay, alam mo yung anak, yung pamilyang mahirap, brother. Isang araw lang hindi makapaghanap buhay. Gutom ang buong pamilya. Hindi na namin po. Oh, brother. Oh. Galingan nyo. Kung tama ang panghuli ninyo, wala akong pakialam. Kahit pa kapamilya ko. Imagine, ang ginugutom mo, buong pamilya. Yan o. Brother Hans, hindi naman ako mag-abala dito kung alam kong tagilid ang laban eh. Kasi wasting time. Yes po. Yan o. Nandyan sa ano. Hindi, okay na po. Naintindihan ko. 31. Ano sinasabi mo? Na memo na ano. Regarding po dun, sir, sa ano, mga provincial buses na allowed lang po silang magbaba ng pasero. Doon po, sir, sa PITX o magaling po ng site. Maging specific tayo, brother. Ito ba yung binabanggit mo? Ito yung binabanggit mo? Opo. Ito ang naka-highlight binabanggit mo? O, basahin mo. Basahin mo para magkaintindihan na tayo. Brother Hans, Yes po. itong memorandum na itong binabanggit mo? Po. Brother, ito yung binabanggit niyang memorandum, yung galing sa'yo. Wala po. Sarong simana na po. Road Diyan sa amendment. Dahil po nagpalo po kay nita. 2019. Ito yung binabanggit mo, no? Naka-highlight dito, oh. Kubaw. Ang binabanggit ng enforcer natin, ito, oh. Basahin natin. All the routes of provincial buses coming from the north with terminals along EDSA are temporarily amended to end at Valenzuela Interim Terminal, and those coming from South Luzon, Visayas, and Mindanao with terminals along EDSA in Cubao, Quezon City will end at Santa Rosa Interim Terminal, while those coming from South Luzon, Visayas, and Mindanao with terminals along EDSA in Pasay City will end at Parañaque Integrated Terminal Exchange PITX. Hindi sinabing magbaba sa PITX. Kumbaga, brother, yung ruta niya, yun yung ending Opo. line. Hindi, brother, sinabing doon siya magbababa sa PITX. Ang sinasabi yung endpoint nung kanyang ruta.
Sige, Kong, ayusin namin yan today. Pakisuyo, brother. Naman, Kong, walang No. problema. And ang request ko, after you evaluated all those documents, ito naman, di ko kilala siya walang personal Bigyan natin siya ng corresponding administrative sanction. Automatic naman yung Kong. Once na talagang liable siya sa wrong apprehension, ginagawa naman po di regional director natin. Mag-react ka nga, brother, kung tama interpretation ko dyan. Dito kasi, Kong, generally speaking, no, na automatically, pag nag-end ng route ka, baba mo lahat yung pasero mo sa PIT. Hindi, pag si, Yung brother, Kong, kanin mismo sa Bicol. Bicol po. Binaba mo siya sa Pasay. So, ang ano po kayo sir, kasi bali, yung isa na natitira, doon lang po talaga pinakiusap sa amin nung galing Isla Pambira, Catanduanes yun. Nakiusap Kung siya. sa ano po, pinakids na sa amin ng nanay na doon ibaba sa terminal namin sa Pasay. Kaya Brother, po, hindi po yung excuse me. bumaba sa ano. Hindi po yung Tingnan bumaba natin. sa PITX. May terminal sila sa Pasay, Opo. no? Ang binabaan mismong tapat. Tapat po sir mismo ng terminal. Wala naman akong question kung Yes. Opo. Dito lang naman. Wala naman, brother, sinabi dyan na siya doon lang pwedeng magbaba sa PITX. Opo, wala naman dito. Walang sinabi. Ang sinabi, brother, parang ganito yan Yung sasakyan niya from Bicol hanggang dito lang. Siya pwede. Walang sinabi dyan, sa PITX ka lang pwedeng magbaba. And at the same time, may terminal sila doon sa Pasay na kung saan doon siya nagbaba sa tapat mismo. So, pag pinagbangga-bangga natin, brothers, yung memo, yung approved franchise, Yan ang problem natin. Approved franchise hindi memo. Yung memo yung franchise na kasi 2016 issued. So, ang kanyang prangkisa expired, di ba? May request siyang extension. Opo, no problem. Nabanggit mo, no? No question yan, sir. Hindi, nabanggit mo Dahil nga, sa punto na yan, ang problema sa parte ng LTFRB. Bakit? 2019 pa sila nag-apply ng extension. Hanggang ngayon, nakabinbin, di natin alam sa LTFRB. Ngayon, nakausap ko si Asik Bigor Mendoza at napakabuti naman, naglabas ng memo na kapag ikaw ay may prangkisa, nag-apply ka ng extension, considered valid. So, wala tayong pag-uusapan sa prangkisa. Wala naman. Oo. Ngayon, brother, yung sinasabi ng enforcer natin, yung memorandum, wala kang makikita dyan na specifically mention na sila doon lang pwedeng magbaba sa PITX. Much more, may terminal pala sila doon sa Pasay kung saan doon siya nagbaba sa tapat. Nakakuha naman. Sige. Ibabangga natin sa 1 million pesos na violation kung out of line siya. Grabe, pag ganyan na talaga ang usapan, hindi na tama talaga. Base sa prangkisa, base sa memo na 2019, hinihiling ko kapatid sa ngalan ng public service, i-resolve ninyo within the day. Gagawin na. Dala namin lahat sa illegal. Sa legal, no? Ayaw po na. Sa proseso. Pero adjudicator ka, di ba? Yes po. I-interdict namin sa idadaan po namin sa legal po. Tama, sa legal, oo. Kaya ko lang with all... More on pa tayo sa papers. Yes. Oo. So, iwanan ko ito. Ipapataw nyo yung legal and concerned officers. Opo. Oo, kasi itong atin, informal. Hindi ka pwedeng maglabas ng resolution base sa ating discussion. Makuha naman po tayo. Oo. So, itong documents na to, May temporary operators permit na tama. Countable sila. Tama, di ba? Oo. Kapatid, payong kapatid ayusin mo, kawawa ang nabibiktima 1 week ng gutom pamilya nito. Walang hanap buhay. Ang sweldo, 1,600. Bicol, Pasay to Bicol. So, 1,600 babawasin pa yung pagkain doon. Ilang oras ba biyahe mo lagi?
Nasa ano na sir, hindi na nadadala sa 12. Umaabot na kaming minsan 14 hours dahil sa sobrang Doktor mo, ano, daming okay sasakyan. naman. Okay naman po sir. So, pag titingnan mo, brother, almost 3 days na yun eh. Opo, opo. So, 3 days, kumikita lang siya ng halos 500. Ang bigat. Sisettle namin today po. Oo. With the help of legal namin. Oo, pasoy. Nandiyan ba yung legal officer ninyo? Yan naman po. Dalawa po. Oh, nandito pala itong mga gwapong legal officers. Brother, nadinig mo yung discussion? Yes, po. Pasensya, hindi ko alam. Ikaw ang legal officer dito. Brother, hindi ko naman sinasabing mas magaling ako. Alam mo naman eh. Kaya lang ako pumunta dito. Ayan oh. Prangkisa oh. Route, Pasay City, Tabaco City, Albay. With authority to convey passengers. Ang kino-question ng ating enforcer, allegedly, dapat doon sa Cubao siya nagbaba. Yun ang kwento ng driver. O ikipagpalagay na hindi yun ang totoo. May sinasabi siyang memo na dapat sa PITX nagbaba. Yung memo, brother, hindi sinabing doon siya dapat magbaba. Yun yung end point ng kanyang travel. Sige ko, narinig ko naman Tapos nagbaba yung driver doon sa Pasay, wherein may terminal sila doon mismo sa tapat. 1 million ang multa nito, napakabigat. Tapos hindi ko alam, brother, kung updated ka dito. Alam mo yan. Alam mo to. Also, kanino ko ito iiwanan? Dito lang ko. Kami na ba? Ikaw nang bahala. Ang request ko lang, brother, alam ko busy kayo, lablo pa, binaha kayo. Ang special request ko lang on behalf of the driver and his family, ma-resolve Yes ko, today. today. Para hindi naman maano yung perwisyo, no? Kawawa naman yung driver, taga Bicol. Sino taga Bicol dito? Oh, brother. Ito ang best friend ko. Hindi ko na lang kukwento sa inyo kung ba't ko naging best friend dyan. Brother, confidential yan, ano? Thank you. Kami na bahala ko. Kayo nang bahala. Salamat sa oras nyo, ha? Yes ko. Yes ko. And, especially sa iyo, bilang lawyer, public service, wala naman tayong personal na pinag-uusapan, naka-video tayo. Ang purpose natin dito, malaman ng taong bayan ano yung mali, ano yung tama. Tama ko. Para mag-serve as lesson, yun lang naman eh. Wala tayong... Both public and government. Tama ba? O, isanay na ito sa akin eh. In-explain ko lang ba sabihin niya. And by the way, maganda rin, nalalaman ninyo, may nagko-comment, kaya ako daw ito ginagawa, namumulitika ako. Number 1, hindi ito trabaho ng congressman. Pulis pa ako, alam ni Brother Hans, madalas ko itong makaharap pag may issue. Pulis pa ako, attorney, ginagawa ko ng tumulong. And honestly, God knows, kaya ako tumakbo sa politika. No, ako'y nasa service, hanggang sa nag-retire, nakasuhan pa. Sabi ko, mukhang walang pag-asa yung advokasya ko. Yun po ang dahilan, kaya ako'y pumasok sa politika. Mas, siyempre, alam naman natin ang katotohanan, pag napasa posisyon ka, basta tama, makapangyarihan ka. Pag wala ka sa posisyon, kahit tama ka, mali ka. Kakasuhan ka pa. Oh. So, ang intensyon lang natin dito, brothers, yung mali, may tama. Yes po. Para pag-retire na tayo, hindi na ito dadanasin ang mahihirap nating kababayan. Kasi kung si attorney lang ang mahuli ng mali, okay lang, magbabayad na lang. No? So, wala itong personalan, walang isyong politika. Oo. Kukorek natin yung mali. So, ang dami ko ng utang sa'yo, ha? Tulungan nyo na kami sa bahay. Alam nyo bang utang ko dito sinasabi ko sa inyo? Pag tumawag ako, malayo ako, brother, may pupunta dyan. Pakiimbestigahan. Yung araw na yun din, nare-resolve. Hindi na pinapaalis yung driver. Dala na niya yung lisensya, resolve na yung problema. Yun yung sinasabi kong utang ko dito. Oo. Public service po. Kaya lang, minabuti ko, attorney, samahan yung driver.
mas gusto ko ma-discuss talaga Ano? point by point. Okay. By the way, hindi ko na kayo abalahin at Thank you. binaha kayo. Maraming busy rin ka eh. Maraming salamat sa inyo and salamat kay RD. Papa, Yes, po. No? sabihin lang. So, brother, i-text mo ako pag okay na. Papa, bigyan niyo kami time. Para at least. Ilang araw ka wala nga nabuhay? May isang linggo na po. Isang linggo? 3 araw na kalit. Attorney, isang linggong wala nga nabuhay. 6 ang anak. Sana makauwi ng May batang Ayun anak. na. Galing sa Bicol. Uwi pa ng Bicol. Opo, sir. Ganito ha. Pag na-resolve nila ni na attorney, magtawagan tayo ha. Opo, sir. Salamat po, sir. No. Oo. Good for 1 month. Good for 1 week lang. 1 week lang walang hanap buhay eh. Sa bagay ko. Tama. At Iwan ka dito. Opo, sir. Kaya pa. kung anong nararapat parusa sa enforcer, ibigay natin. Opo. Alam ni Adi po yan, automatic. Alam. Mga kailangan i-recommend. Oo. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Wala namang perfect. Di ba? Kaya lang pa hindi natin pinarusahan. Parang okay lang naman eh. Mabait naman si si attorney o si Brother Hans. So, sa inyong lahat, salamat sa oras ha. Ayun po. Yung utang ko ha. Thank you, bye-bye.